Hello, Capricorn. Alamin natin ano ba itong mga posibleng paparating sa'yo itong kabuuan ng October. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking YouTube, please don't forget to subscribe. Paki-like and follow na rin yung aking Facebook, Instagram, TikTok. Mag-send ka lang ng private message sa aking FB page kung gusto mo mag-avail ng personal reading. Yung link at details na kailangan mo nakalagay sa description below. Maraming salamat sa mga subscribers natin and followers natin. At dun sa mga bago dito, syempre, salamat sa pagbisita. Sana ma-enjoy nyo tong readings. Kunin natin yung overall na energy mo, Capricorn, itong kabuuan ng October. Caterpillar daw, things will not always be this way, a change is coming. Transformation ito, Caterpillar. Oh, may pagbabago sa'yo. Kung hindi man ito about you, sa sitwasyon mo, itong October, ayan, oh, expect mo na malaking transformation ito. Parang mapapalitan ng bago. Kumbaga, parang, di ba yung caterpillar, ganyan ang itsura niya, tapos biglang magiging magandang butterfly. So, this is pa ang feeling ko, transformation into something na maganda or better para sa iyo, no? Whether sa sarili mo man yan, ibig sabihin sa overall sa sarili mo or doon sa sitwasyon na kinilalagyan mo. Lightning, control your anger daw, Capricorn, or you will be sorry. May tendency kang mawala ng control pagdating sa emotion, sa galit, ayan o. So, kontrolin mo daw yan kasi pwedeng pagsisiyan mo later on kapag hindi ka nakapag-control ng galit mo. Ear, good news. Paparating na magandang balita itong October. Handa mo na yung tenga mo sa good news, Capricorn, at may kinalaman din sa family matters. So, baka naman yan yung good news na marireceive mo. May kinalaman sa family mo, di ba? So, sana ganun. Pero mukhang may mga bagay dito na kailangan mong bigyan ng attention pagdating sa pamilya, no? Sa mga family members. You need to defend yourself. Ayan na nga siguro ito. Para may kinalaman siya sa lightning. Pero, i-defend mo lang yung sarili mo pero wag ka nang pumatol. Yun lang yung nafe-feel ko, Capricorn. Kasi ikaw pa ngayon ang dito. Ikaw pang magiging sorry. Once na pumatol ka, magpadala ka sa galit mo, no? So, gawin mo lang yung dapat mong gawin kung kailangan mong depensahan yung sarili mo. Pero, wag ka nang mag-go-overboard. Wag mo nang patulan yung galit mo rin, no? Kung ginagatungan kanila, hayaan mo sila dyan. Wag mo ibigay yung galit mo. And September, okay. Baka may pahabol na event sa iyo, Capricorn, itong September, pahabol moment bago mag-October. O pwedeng tinutukoy nito kung hindi ito pahabol itong September, no, bago mag-end ang September, ay pwedeng September next year. Okay? Tulip daw, great passion. Wow. So, mafe-feel mo ang matinding emotions, passion itong October. Hindi ko alam kung tungkol saan ito. Pero, nag-uumapaw itong passion na nararamdaman mo. Whether patungkol ito sa passion na nararamdaman mo, sa person, or passion sa kung ano man yung activity or yung ginagawa mo. No? Dark man, dealings or relationship with a man with dark complexion or hair daw. Sino ba yan? Mala machete yung balat. Vine, seek out information that will help you. Mukhang kailangan mong mangalap ng mga impormasyon dito. So, kung may mga bagay na hindi ka alam, mas mabuti na magtanong-tanong, mag-research, no? Alamin mo munang mabuti. Kumuha ka muna ng mag-gather ka muna ng information siguro. Kasi mas
mas maigi yun para alam mo yun, mas makakatulong sa sitwasyon mo kung magtatanong-tanong ka or magre-research ka, kung aaralin mo muna, okay? Great worry over nothing. O, ayan. Kung nagwo-worry ka itong October, sinasabi ng whale, may mga pinagwo-worry ka daw dyan na hindi naman dapat. No, baka naman nag-overthink ka lang. Hindi ka naman daw dapat mag-alala pero nagwo-worry ka. O, at least alam mo na, no? So, Capricorn, tignan pa natin yung additional messages sa iyo ng tarot cards. Queen of Cups daw. Pwede may water sign. Cancer, Scorpio, Pisces. Ito more na-feel ko someone na parang yung pwedeng best friend or someone na nakakaintindi sa'yo kung sino man ito. Parang kumbaga, kung meron kang takbuhan kapag may problema ka itong person na yun, at kung meron man may tao na laging nakakaunawa sa'yo, siya yun. No? Ayun, meron kayong deep bond nitong person na to, babae man yan o lalaki na yun nga, ganun yung relationship ninyo. Hindi naman sinabing romantic, pero may ganong energies, no? Yung mga binanggit ko. No? So, meron kayong special connection itong person na ito. Okay? Kaya, kumbaga, lagi kayong nagkakaintindihan, lagi kayong nagsasabihan, siya yung takbuhan mo and vice versa, ganun din siya sa'yo. Meron ding the star, pwedeng may Aquarius. Ayan. Aquarius. Or may na possible na kung ano yung hinihiling mo pwedeng matupad itong October. Capricorn. The star. So, minsan indication yung star na wag kang mawawalan ng pag-asa tungkol dyan sa bagay na yan. Kung ano man yung tinutukoy ni the star. Kumbaga, mag-hold on ka lang dito sa gusto mong mangyari or matupad kasi may pag-aasa na matutupad yan or ipagkakaloob sa'yo. Meron ding air sign, Gemini, Libra, Aquarius. So, mukhang may kinalaman din about decision kung hindi man tao yung tinutukoy ni King of Swords. So, ibig sabihin, instead na maging emotional ka sa situation, dapat isipin mo na lang yung logical side, hindi na yung wag mo munang paganahin yung mga emotions dito. Mas maganda na kung gagawa ka ng isang bagay, if ever man or magde-decide ka, mas maganda gamitin mo yung logic instead doon sa emotions. Okay, ito yung sitwasyon na hindi ka dapat maging emotional. No? Kasi minsan pag nagiging emotional tayo o nagpapadala tayo dun sa emotions natin, parang naka-cloud yung judgment natin. Kasi galit ka or masama yung loob mo. Ayan. So, yun lang naman yung sinasabi ni King of Swords. And you have to really work hard for this goal na meron ka. Itong October, sa tingin ko magiging very fixated ka and you will put your attention dito sa ginagawa mo, as in magiging mabusisi ka. No? Parang magfo-focus ka lang dito Pwedeng work or talagang meron kang certain goal na hanggat hindi mo siya na-achieve hindi mo tatantanan or hindi ka titigil. Ayun, yun yung nafe-feel ko. No? So, pagdating naman sa love life mo, etong October, Capricorn, third party, yun lang.
Oh, may mga bagay na magiging problema sa relationship nyo, third party daw. Other things or pwedeng tao or other things na yun yung magiging problema dito sa relationship ninyo. No? Magiging cause ng ng problema sa relasyon nyo. Ayan, magkailangan din ng space. Mukhang magkakaroon kayo ng time out or break nitong person na ito. Temporary man itong breakup na to, no? Basta kakailanganin nyo munang yung maglayo muna. No? Parang galit-galit muna. Kailangan nyo muna ng space, distansya sa isa't isa. Okay? Pagdating sa career, business, pera, itong October para sa'yo, Capricorn. Unexpected na income, ang ganda. Pwedeng meron panibagong racket o panibagong source ng pera o kung ano man itong pwede mong pagkakitaan, no? Online man ito o hindi. Pwedeng sideline, no? Pwedeng pagnenegosyo o kung ano man yung paparating sa iyo na karagdagang kita para sa iyo, no? And follow up. Mukhang may kailangan kayo i-follow up dito. Pwedeng work-related, pwedeng may kinalaman sa pera. Kung ano man itong ifa-follow up nila sa'yo o ikaw itong magpa-follow up. Hindi ko alam pero basta pwedeng related sa pera or sa sa trabaho yan. Okay? Capricorn, ito yung mga energies na nakita ko. Maaaring posibleng paparating sa iyo itong kabuuan ng October. God bless, Capricorn. Don't forget to like, share, and subscribe. Take care and babush.